Kaya Pasko nga po ba itong araw na ito? Kasama po ba natin ang Diyos? At speaking of kasama, meron po tayong kasama ngayon. Amen. Nakalimutan po ng ibang kasama ko ngayong Friday. Ako rin, munti ko makalimutan. Buti na si Lord, binulungan ako. Huy! May gawain ka pa. Brother Rico, thank you for joining me. Amen. Amen. Isang magandang umaga. Tanghali, gabi. Nasa man kayong panig ng mundo. No? Saka Pasko pa po. No? Hindi Biyernes Santo. Biyernes lang po ngayon. Na? Hindi Biyernes Santo. Kaya ngumiti kayo. Kaya kung yung mga itsura nyo, pang Biyernes Santo. Pasko pa po. Kaya manatili po tayong masaya. At yung mga nakihingi, humingi na regalo sa inyo, bigyan nyo pa po kung maibibigay kayo. So, huwag kayong mag-alala at yan ay papalitan ng ating Panginoon. Be generous, give love on Christmas Day. Yung pala pinakamagandang regalo, no? Give love on Christmas Day. Magbigay ka ng maraming pag-ibig at ibabalik ng Panginoon ang pag-ibig na yan sa iyo. Amen. Kaya mga kapatid, sabi nga ni Brother June, Biyernes ngayon. Biyernes lang po ngayon, hindi Biyernes Santo. Paalala ulit, no? At ngayon ay Pasko pa. Kaya batiin nyo yung mga kasama nyo sa bahay ng maligayang Pasko. Yan. Amen. May katabi ako dito. Yan. Sige. Nangangaroling sa katabi ko. Amen. Hello po kay Sister May. Nanda. Meron ako mga gigisingin at padadalan ko nitong live stream. Pakishare na po, no? Yung ating live stream. Now na. Nauna, yun. Sabi po ng boses doon sa boses sa ilang. Boses sa ilang yun eh. Hindi ko alam kung boses sa ilang o boses na nakakailang. Naiilang ako eh. Gusto sumali eh. Okay. At, simulan na po natin ating gawain, no? At siyempre, bago ang lahat, anyayahan po natin ang Panginoon sa umagang ito. No? Tayo po'y pangunahan ni Brother Rico sa atin pong pagdasal. No? Kaya sa sandali ito, damahin po natin ang mapagmahal at mapagpalang presensya ng Panginoon. For God is Emmanuel, He is with us. Hirap sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Tayo po'y manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord, sa umaga na ito, hayaan mong purihin ka namin, Panginoon, at pasalamatan sa iyong kabutihan at walang hanggang pag-ibig sa amin. Yes, Lord. At Lord, sa umaga rin ito, hayaan mong batiin ka pa muli namin, Panginoon, ng maligayang kaarawan. Yes, Lord. Happy birthday sa iyo, Jesus. Happy birthday. Gaya ng iyong pangako, na ikaw ay lagi naming kasama. Sa umaga na ito, kasama natin ang ating Diyos, mga kapatid. At dahil kasama natin ang ating Panginoon, hindi tayo dapat takot o hindi tayo dapat mag-alala sapagkat kailanman ay hindi niya tayo pababayaan. Lord, samahan niyo po kami sa umaga na ito at ang lahat, Panginoon, ng aming sasabihin, iisipin at lahat sa aming mga bibig ay naayon lamang sa iyong kalooban, Panginoon. Naririto kami ngayon sa inyong harapan, nagpapagamit, Panginoon, ilagay niyo po ang inyong mga salita sa aming mga labi, at nawa ay kayo ang marinig at hindi kami. Panginoon, ibaba mo kami upang ikaw ang mataas sa umaga na ito. Panginoon, nawa ang inyong mga salita ay hindi lamang namin marinig, kundi tumimo at mamunga sa aming mga puso. Lord, sa umaga rin ito, itinataas namin ang lahat ng nakatunghay na sa live stream na ito. Panginoon, hangad namin, Panginoon, dalangin namin ang pagpapala para sa kanila. Yes, Lord. Dalangin namin, Panginoon, ang kapayapaan para sa kanila. Kapanatagan ng isip para sa kanilang lahat, Panginoon. At dalangin namin na ang bawat tahanan sa tambayan, ng sino ako, ay laging mapuspos ng inyong pag-ibig at kabanalan, Panginoon. Lord, hindi man kami karapat-dapat na lumapit sa iyo, pero kaya mo. Sa isang salita mo lamang,
kami ay gagaling, Panginoon. Lord, we thank you. We cannot thank you enough and we cannot praise you enough, Lord. But here we are. We offer our lives to you as a living sacrifice. In Jesus' name we pray. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Thank you, Brother Rico. Thank you. Amen. ay mayroong dangal, sinong may pag-ibig Amen. 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 Amen, Lord. Thank you. Yun po ang paalala sa atin ngayon, no? Sa umagang ito. Kailangan po tayong may pag-ibig. Kailangan po tayo na nagmamahal. No? Teka, sara ko lang po itong... Brother Rico, meron kang Tagalog? Babasahin ko Meron. Okay. Basahin ko sa wikang Ingles at babasahin po ni Brother Rico sa wikang Tagalog. Pagkatapos kong basahin sa wikang Ingles, isasara ko po ang pinto para hindi marinig natin yung ingay ng mga aso ni Vincent. Kasama ko si Vince at yung dalawang aso niya at si Beth. Okay, at tunghayin na po natin ating salmo para sa araw na ito. At bago ang lahat, ihanda na po natin ating sarili upang tanggapin po natin ang salita ng Diyos sa oras na ito. Sabi nga po ng Panginoon, tayo ay hindi nabubuhay sa magitan ng tinapay lamang, bagkos sa magitan ng mga salita na nagmumula sa kanyang bibig. Beloved sisters and brothers, it's Friday today, the 26th day of December, and today we're celebrating the feast of Saint Stephen, the first martyr. And our psalm reading will be taken from chapter 31 of the book of Psalms, verses 3, 4, 6, 8, 16, and 17. At ito po ang ating salmo sa wikang Ingles. Our responsorial psalm is, "Into your hands, O Lord, I commend my spirit." Let me repeat that once again. Into your hands, O Lord, I commend my spirit. Be my rock of refuge, a stronghold to give me safety. You are my rock and my fortress. For your name's sake, you will lead and guide me. Into your hands I commend my spirit. You will redeem me, O Lord, O faithful God. I will rejoice and be glad because of your mercy. Rescue me from the clutches of my enemies and my persecutors. Let your face shine upon your servant. Save me in your kindness. My beloved sisters and brothers, the word of the Lord. Thanks be to God. At ito po sa wikang Tagalog. Salmong tugunan, poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan, tagapagtanggol ko at aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan, ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo. Magbubunyi ako, magsasayang tunay sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo at sa umuusig sa sino mang tao. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin, ingatan mo ako at iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin, tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you for this beautiful morning, this wonderful day, Lord.
that reminding us that you are always with your people, never leaving nor forsaking us, Lord. Salamat sa Diyos. At bago pong lahat, nais ko muna pong pakinggan ninyo ang isang bahagi ng awit na ito. Do not let your hearts be troubled. Do not stay afraid. It is really I whom you see. I offer you now my peace. I have waited for this moment to be with you again. In my heart you'll remain. In your heart I'll stay. I am with you till the end of your days. I am in you. Have faith that I am with you. I am near you. True indeed, brothers and sisters, God is only a prayer away. Nais lang po niyang marinig mula sa atin ang pag-welcome po natin sa Kanya. Kaya, nung Kapaskuhang ito, no, let's welcome the Lord into our life. No? Isipin mo, galing pa siyang langit, di ba? Bumaba siya. Pero sana meron siyang matuluyan, di ba? Kaya siya napilitan na ipanganak sa sabsaban dahil wala siyang matuluyan, di po ba? Kaya ang tanong ngayon sa umagang ito, are your heart still closed to the Lord? Di ba? Ang buhay mo ba ay bukas na o sarado pa rin para sa ating Panginoon? Di po ba? Nakakalungkot naman no, na ang dahilan kung bakit nagparito siya ay para gawin niyang sakripisyo ang kanyang buhay, di ba? Hindi siya bumaba galing langit, nagpuntang dito sa ating mundo para mag-enjoy, di ba? Tayo nagpupunta sa isang lugar para mag-enjoy tayo, di ba? Kaninang umaga pag gising ko nung pagkatapos kong yung aking unang panalangin sa umaga, nakita ko yung message ng isang kaibigan ko, yung barkada ko sa Los Angeles, di ba? Sabi niya, amigo, ano bang mga magandang puntahan sa Vietnam? He was asking my suggestion kung anong magandang mga tourist spots sa Vietnam. Di ba? Siya nagplano na naman, di ba? Aalis siya, pupunta siya sa Vietnam mula sa Amerika, di ba? Para mag-enjoy. Di ba? Si Jesus, mulang langit, nagpuntang mundo para mag-enjoy ba? Hindi po, di ba? Para ibigay niya ang kanyang buhay sa krus para sa atin, di ba? Imagine that, brothers and sisters. Ang laman lang po ng isip ng Panginoon ay hindi yung para lumigaya siya, kundi ang ating ikaliligaya. Ulitin ko po, no? Bakit ba nagparito si Jesus mula langit? Ang laman ng isip niya ay hindi yung kanyang pangsariling kaligayahan, di ba? Nakadalasan yan po ang laman ng puso't isipan natin, kundi ang ating ikaliligaya. Kaya again, let me say, sana all, no? Sana all. Sana lahat ganyan na rin tayo. Na sa umagang ito, isipin natin kung paano natin mapapaligaya ang ating Panginoon, di ba? How can I make God happy today? Alam mo naman, alam na po natin di ba? Hindi na natin ulit-ulitin pa yan. Ano ba yung kaliligaya ng Panginoon? Makapasok siya sa buhay natin, and for Him to take control of our life, di ba? At yan lang po ang paraan para maranasan natin, maibahagi natin sa Kanya ang Kanyang kaluwalhatian bilang Diyos, ang Kanyang kaligayahan bilang Diyos, ang ating kapayapaan, no? Ang kapayapaan niya bilang Diyos ay maibabahagi po sa atin. And that is what Christmas is all about. Peace to the whole world, di ba?
peace to the whole world. Yung wala nang away-away, no? Bati-bati na, nagmamahala na, mag-iral na ang pag-iibigan, pagpapatawaran. No? We must all die to ourselves and take up the cross every day. What's the cross? The cross of love, di ba? Of loving God and of loving our fellow men as we love ourselves or as God loves us. Yun po mas maganda pamantayan. We must love one another as Jesus loves us. Yan po sinabi niya, di ba? I think that's in John 34. Mag-ibigan kayo. Nang katulad ng pag-ibig ko sa inyo, upang malaman ng lahat na kayo ay aking alagad. Yan po ang marka ng alagad ng Diyos. Pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Diba? Kaya tandaan po natin lagi yan. No? Yan ang kaligayahan ng Diyos ay makita na tayo ay umiibig sa Kanya at umiibig sa ating kapwa. Kaya tanungin natin sarili natin, umiibig nga po ba ako? Diba? Umiibig ba ako? Diba? Kaya kung hindi pa, magbago na po tayo. Diba? Magbago na tayo. At it's about time, no? That pagsubikapan po natin, no? Na sana itong Paskong ito ay kaiba sa lahat, diba? Magsimula na tayong sumunod sa yapak ng ating Panginoon, no? Ano ba yung yapak ng Panginoon? A selfless life, no? A selfless life. Speaking of selfless life, today we celebrate the martyrdom of Saint Stephen, di ba? Ang ganda po, nakaka-bless ito si Saint Stephen, no? Yung kanyang sinapit, no? Dahil sa kanyang pagmamahal kay Kristo, di ba? When he committed his life to Jesus, no, as his servant, talagang binuhos po niya todo-todo. Hindi siya nagtira. Diba? To his last breath, he gave his whole life to God. Diba? At hindi siya nanghihinayang na mabawian siya ng buhay. Kung ito ang ikaliligaya ng Diyos, diba? Yun ang ginawa niya, brothers and sisters. He was able to have enough courage, no? To face a cruel death. Talagang sinundan niya ang yapak ng ating Panginoon. Diba? Sabi ko nga, ang Panginoon nagparito hindi naman para mag-enjoy sa buhay, kundi para kanyang ialay ang kanyang buhay para sa ating mga makasalanan as a ransom for all our sins. Para sa kapatawaran, as a redemption of our sinfulness, brothers and sisters. Yan ang dahilan kung bakit tayo may Pasko. May Diyos na nagmamahal sa atin, na handang isakripisyo ang kanyang pagka-Diyos. Dahil lang sa pag-ibig sa ating mga walang kakwenta-kwentang tao. Diba? I have to emphasize that. Wala tayong kwentang tao. Diba? We're so selfish and self-centered, egoistic, egocentric. Diba? Lahat ng negatibo pwede mong ipagpatungkol sa tao. Pero ang Panginoon, diba? He's so selfless. Kaya brothers and sisters, the gospel and the readings for today is a reminder of our way to glory is the way of the cross. If we want to share in the glory of Jesus, in the glory of God, every one of us must also take up our crosses every day and imitate the way of life of the Lord. And this is what Christmas is all about. Kalimutan na natin sarili natin. And let's live for God. Hindi na para sa sarili natin. Kaya yung mga wala pang asawa, magpari na po kayo. Diba? Yung mga walang asawang babae, magbadri na kayo. Walang kaligayahan sa mundo. Akala nyo, kaligayahan sa pag-asawa. Hello, tanong mo si Brother Rico. Those to share. No comment on that. Andiyan sa likod mo, baka hambalusin ka ng panglaban na yung pangpukpok. So, brothers, sisters, ang kaligayahan ay nasa Diyos. Diba? Kaya, let's continue to pray pala doon sa ating kapatid na gusto magpare, no? Yung ating isang kaibigan din, isang kasister din natin na gusto rin po magmadre, no? Pray natin, no? Let the will of God prevail, no? In our life. Yun po ibig sabihin ng martyr, no? Ay yung pagiging martyr ni Saint Stephen ay inalaw niya na ang kalooban ng Diyos ang siyang mamayani, no? Sa buhay niya. Kung ito ay if his death would mean the glorification of God,
let it be done. Galing ni Saint Stephen, no? Sana all. Sana all may courage ng katulad ng kanya, no? Talagang ibang klase. Pero alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang, if you are called to become a martyr, no? Pero tayo naman, lahat tayo ay all called to become martyrs. Pero hindi yung martyr na papatay ka, kundi dry martyrs, no? Yung pong hindi mo nang kailangan dumanak ang dugo mo para maging martyr ka, 'di ba? Yung pagiging martyr, yung mapagpatawad ka, 'di ba? Yung inapi ka na, okay lang sa iyo, 'di ba? Hindi ka gaganti. Pinagsusunto ka na, hindi ka na lang gumanti. Kung ito ay kaluluwalhati ng Diyos para malaman nila what it means to become a Christian, 'di ba? Mangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay. Yan po ang mga martyrs. Na kahit na hirap pa, no? Wala na ngang naipon, tumutulong pa sa gawain ng Diyos, 'di ba? 'Yun ang mga martyrs, 'di ba? Oo. Kaya brothers and sisters, sana all maging martyrs, no? At ito yung kaliligaya ng Panginoon. Ito yung makakapagbigay ng ngiti sa labi ng Panginoon. Kaya hindi po yung mga pagkain na masasarap sa hapaglabesa, kundi isang puso na lagi nauuhaw sa Diyos, isang puso na handang magmahal at all cost. At all cost. No? Ang hirap, madaling sabihin, ang hirap gawin. No? But always remember, brothers and sisters, as what the Lord Jesus said to the rich young man, yes, to man, it is impossible. But always remember, with God, all things are possible. And that's how much we need God in our life. For us to be able to do things that are impossible for us. To die to ourselves and to live only for God. Amen. Okay, at bago ang lahat, pabatiin ko muna po, Sister Shea, na kumbida ko din. Sabi ko, samahan mo kami at natulog yung mga kasama ko itong Friday nito. Sister Shea, good morning. Blessed Monday po, Brother June, Kuya Rico, at sa mga tao po na nakatunghay ngayon, na nakikinig po. Merry Christmas po. Yun nga po. Thank you, Lord. Nabigyan na naman tayo ng pagkakataon na makapagsalita. Yeah. Opo. Alam niyo po, kayo nabida, Sister Cheryl, ang dami pong biyaya ng pag-ibig ng Diyos ang naranasan niya at naranasan niya mula nung nagsimula ang Sino Ako family sa Gifo, no? Mula nung kinumit niya yung buhay niya at yung kanyang resources sa gawain ng Diyos, diba? Isipin niyo, no? Ang tagal na panahon na Sister Cheryl ay kinalimutan ang gawain ng Panginoon, diba? Nung siya ay pumuntang Japan, ang kanyang nasa puso lang ay paghanap ng kaligayahang mundo, 'di ba? Yung barkada dito, barkada doon, 'di ba? Bili dito, bili doon. Trabaho para maraming pera, 'di ba? Para mabili ang gusto, 'di ba? Ganoon naman tayo 'di ba? Sa totoo lang, ganoon naman po tayo, no? Hanggang sa kahanap ng paraan para tayo ay magkaroon ng sapat na pananalapi. Pero pag sinabing sapat, kailan ba magiging sapat 'yan, 'di ba? Diba? Kailan ba magiging sapat? Kailan ka ba makukontento na ganyan ang kinikita mo, diba? Laging kulang kasi nagkaroon ka na ng bahay at kotse. Gusto mo, bibili ka pa ng isang bahay pa at isang kotse rin, diba? Hindi tayo makontento. Tingnan nyo, si Brother Rico, 2 kotse niyan. Diba? Kasi di na kontento sa isa. Ganun po ang tao diba? Parang kulang lagi, diba? Hindi masatisfy, diba? Si Jesus, ang satisfaction niya yung magganap ang plano ng Diyos. Maipako siya sa krus. Imagine that, brothers and sisters. Kahit na ipanganak siya sa sabsaban, wala siyang paki, di ba? Kahit wala siyang mga laruan niya, ginagawa lang niya. Alam mo, karpentero tatay niya, hindi naman siya nagpapabiling laruan di ba? Kaya, brothers and sisters, yung luxury ni Jesus ay pag-ibig ng Ama. Yun lang po ang kaligayahan ni Jesus. At sana all, no? Sana tayo maging kaligayahan din natin ay pag-ibig ng Diyos at wala ng iba. Kaya balikan natin, Sister Cheryl, kung paano niya naranasan ang pag-ibig ng Diyos sa buhay niya. Sister Cheryl, habang kukuha ako ng tubig na iinumin ko.
Itong mga nakaraan po kasi, Kuya Rico, nakakatuwa. May nangyari po talagang na nakakatuwa po talaga na nagdaan itong pagdaan ng Pasko. Kasi sabi ko nga, ang tagal ko na pala rito sa Japan. Nasa 20 years na ako mahigit. Sabi kong ganun. Times goes by, ang bilis ng lumipas na dito tumira na pala ako ng 20 years dito. Pero Kuya Rico, alam mo ba, maniwala ka sa hindi. Ngayon ko lang napansin, hindi pala ako nakapagsimba kahit isang beses pa ng Pasko. Hindi ko naranasan yung magsimba, yung ibigay mo talaga yung puso mo kay Lord. Last year, alam naman po natin yan, nakapag na nga po tayo ng sino ako rito na 1-year anniversary. June, dumating po sa buhay ko at pinapasok ako sa pinto na mas makilala ko ulit si Lord ng lubusan. Last year po, 2024, yung anniversary nga po ni Brother June na ginanap dito sa Japan. At yun pala, may iba-iba na pala yung plano ni Lord. Sabi ko nga, Brother June, sa tagal ko nito sa Japan, ngayon lang po ako nakapagsimba ng na matagal na 20 years na ako, pero hindi pala ako nakaranas na magsimba. Laging ang laman ng puso ko sa totoo lang po, nandito ako sa Japan, kumita ng pera talaga eh. Yun lang eh. Yun lang po talaga ang laman ng puso ko. Hindi ko talaga nakilala si Lord ng lubusan na. Tapos yun nga, nakilala ko, nangamustahan tayo, Brother June, year 2024. Unti-unti po talaga na nakikilala ko na pinapasok na ako ni Lord talaga sa pinto niya. At ngayon ko lang po talaga, Brother June, naintindihan ang spirit ng Christmas talaga. Yun nga yung ikukwento ko po sa inyo. Kasi may duty po ako ng alam na po ito ni Brother June eh. Duty po ako ng 24 ng gabi. 24. 24. Duty po ako. Tapos tinanong ako ng anak ko ng 24 ng umaga kasi panggabi po ako lang naman. Sabi niya gano'n, Mami, Mami, Kala ko tawag sa'yo ng anak mo si... Hindi, Mami, sabi niya gano'n, nasan po ba yung natin, yung nabi natin, yung, basta, yung Lutuan. kaldero po, gano'n. Yung lutuan. Sabi ko, naandun sa storage, kunin mo. Sabi ko, bakit? Sabi ko, gano'n. Wala po akong ka-idea. Sabi niya gano'n, nag-isip siya, ni-stop siya ng mga ilang minuto, ilang segundo. Sabi niya, di bali na lang. Sabay tinanong niya po ako. Sabi niya gano'n, may pasok ka ba ngayon? Sabi ko, oo anak, may duty ako. Sabi ko gano'n. Mamaya, pero bukas, wala akong pasok, 25. Sabi niya, tapos nag-stop po siya. Sabi niya gano'n, di bali na lang. Sabi niya gano'n, huwag na lang. Bakit? Tinanong ko siya. Magsi-celebrate sana kami ng girlfriend ko dito sa bahay. Pwede ko bang mahiram yung baba? Sabi ko, oo naman, sige. Sabi ko, ilan ba kayo? Sabi ko gano'n. Tapos sabay uminto siya. Sabi niya, di bali na lang. Sabi ko, bakit? Aantayin na lang kita. Bukas na lang kami magsi-celebrate ng Christmas. Alam niyo po ba kung bakit ko sa inyo na ikukwento ito? Para po sa akin, sa amin po mag-iina, talagang napakahirap po talaga umano ng oras. Siguro sa mga ibang tao na napakasimple lang na maging yung availability ng mga ibang ng tao. Pero sa sitwasyon po namin mag-iina, talagang sobrang bihirang-bihira po at blessing po talaga kapag kami ay pinagtagpo ng mga anak ko, ganon. Tapos Brother John, ang nakakatawa pa dito. Lalo na ngayon kasi, di ba? Lalo na ngayon na teenager na sila, no? Siyempre, may kanya-kanyang girlfriend na may kanya-kanyang buhay. Parang buhay love life, di ba? Ganon din naman tayo noon, di ba? Tapos, hindi lang kasi dahil may mga girlfriend sila, dahil kahit nag-aaral pa sila, nagtatrabaho din po sila, di ba? Siyempre, nag-trabaho po. Para may panggastos din sa girlfriend nila. Kaya ganun kahirap maghanap ng time para sa pamilya. Yun ang sinasabi ni Sister Cheryl. Go ahead, sis. Po, napakahirap talaga. Yun po, nakakatuwa kasi wow, napapilit talaga ako. Talagang brother Jun eh. Unahin mo si Lord. Alam na alam talaga niya yung puso mo kung paano kanya mapapaligaya. Kasi
Ngayon lang po talaga sa amin nangyari to. Yung lumaki na sila, yung bata sila, of course, nagaganap naman po yung magkasalo kami. Pero yung ito po, yung talagang lumaki na sila, sabi, talagang binigyan po ako ng kaligayahan ni Lord ng hindi po nabibili ng pera. Nakatuwa ako, Brother Jun, kasi po, may nangyari po. Di, yun nga, nag-celebrate po namin yung Christmas at first time lang po namin. Ang nakakatawa pa, Brother Jun, yung bunso ko pong anak, dahil nagda-driving school po, kumukuha siya ng driver's license na makapag-drive ng truck. Ito pa, Brother Jun, may ginawa na naman si Lord na nakakamangha. Alam niyo po ba na yung wallet niya nawawala? Sabi niya, Gion, pakihanap yung wallet ko kasi hindi ako makakapag-drive dahil nagda-driving school siya, nakapasa na siya na sa labas. Pag wala yung license niya po na no dahil nga nasa wallet. Alam mo, Brother Jun, hindi ko po parang sinadya lahat ng Alam niyo po kasi kung nag-drive po siya, makakauwi pa siya, mga mga 9 o'clock na. So, talaga or 10 na. Masyado ng gabi. Gabi na po, hindi na talaga namin. Alam niyo, nawala yung wallet niya, yung pala, Brother Jun, naiwan niya lang pala sa truck na sinakyan niya ng trabaho. Talaga sabi ko, Lord, ang galing mo. Talagang parang sinadya para magkasama magkasama kayo. Galing ni Lord, ano? Grabe Ang galing talaga. Kaya kagabi napangiti na naman ako. Sabi kong gano'n, aalis ka ba? Sabi niya gano'n, hindi. Sige, kumain muna tayo ng yung bunso ko. Kaya nagkaroon po ng pagkakataon. Di ba At sobrang po yung di ba, Sister Shea, ang unang plano, kayong dalawa lang ni Gion, yung panganay. Opo. Kasi Opo. alam nyo kasi na hindi available yung bunso. Si bunso. Diba? Opo. Dahil sa trabaho niya. Pero parang gumawa ng paraan ng Diyos para magkasama kayong tatlo. Na naman po, kasi nababasa ng Diyos yung puso mo na yun ang ikaliligaya mo. Kaya itong Opo. Paskong ito, binuo ng Diyos ang kaligayahan mo. No? Na Totoo po binaniobra yan. niya para tatlo kayong magsalo-salo itong Paskong ito. Yan ay biyaya Totoo ng po. pag-ibig ng Diyos sa iyo, 'di ba? Opo, totoo talaga. Kaya po, sabi ko nga ganun eh. Kasi kahapon, paglabas ko po sa trabaho, duty po ako, lumabas ako kanina ng 25 ng umaga. Sabi kong gano'n. Alam mo, Brother Jun, Kuya Rico, hindi po ako nagdalawang isip. Paglabas ko ng trabaho ko, alam niyo po yung laman ng puso ko? Sabi ko, hindi. Dapat makapagsimba ako. Inuna ko si Lord, Brother Jun. Tapos ito po yung regalo agad na sumagot agad sa akin na talagang namangha po ako na wow. Tatlo kayo kompleto. Talagang, opo, yun talaga. Sabi ko nga gano'n. Ngayon ko lang po talaga na, inuna mo kasi si Lord. Yun ang Opo, yun. doon. Kaya yun po, masayang-masaya po ako na pinaranas sa akin ni Lord. Kasi, Brother John, Kuya Rico, tulad ng lagi kong sinasabi, parang nawalan na po ako ng mga, hindi ko po maintindihan yung sarili ko. Maraming interest sa mga makamundong bagay ba yan? Material na bagay po. Parang, isa na lang po makakapagpasaya talaga sa akin eh. Yung makasama ko lang po talaga yung mga anak ko rin. Na kahit na ganun po yung busy nila at nabigyan po nila ng oras itong yun nga ito para kasi sa ating mga Christian napakahalaga po ng itong na to para itong celebration na to. Yun lang po, Brother Jun. Yeah, Sana naka-inspired po ako. Unahin po natin si Lord. yeah. At alam niya na po, nababasa po talaga ni Lord kung ano yung nilalaman at magpapaligaya sa atin. Alam na alam talaga ni Lord. Amen. Yung napapaligaya sa atin. Thank you po. Yeah. Diba sabi yan sa Psalm 4, no? Delight in the Lord and He will give you your heart's desire. Diba? Pag si Lord na lang yung kaligayahan mo, lahat ng mimitin o lahat ng bagay na magpapaligaya sa iyo ay ibibigay sa iyo ng Diyos. Yan. Praise God. At totoo po yan. Hindi po sinungaling ang salita ng Diyos. At ginaganap niya yan. Alam niyo naman, makapangyarihan si Lord. Meron bang bagay na imposible sa Kanya? Diba? Kaya kailangan lang pong
pagpahalagahan po natin ang Diyos sa buhay natin at ang pagsunod ng kanyang kalooban. Yan po ang pinakatamang diwa po ng Pasko. Brother Rico, kumusta naman ang Pasko dyan sa Malolos? Hindi ko alam kay May eh. Alam mo, totoo yan, no? Ask anything and the Lord will give your deepest desire, no? Kasi ang i-desire natin siya eh. Ba't niya naman ipagdadamot yung sarili niya, di ba? Ang tanong, ano ba nga ba yung dinidesire ng puso mo? Yun. Baka hindi siya eh. Kasi ang Panginoon gusto niyang naisin mo ang kaya na madama mo ay nanggagaling sa Kanya. At yung iba dyan, ipupuno na lang eh. Ipupuno na lang yun ng Panginoon sa iyo. Tatandaan natin lahat, kilala natin si Solomon eh, di ba? Hindi siya humingi ng mahabang buhay, hindi siya humingi ng maghari sa maraming bansa. Hindi siya humingi ng kayamanan, ang hiningi niya, wisdom. Karunungan, no, na makita ang mabuti at masama. Ibig sabihin, he desires to serve the Lord with wisdom. No? Gusto niya mapaglingkuran ng Panginoon sa kaibuturan ng kanyang puso, kaya hiningi niya ang karunungan na mapaglingkuran ng kanyang bayan ng Diyos. Kaya, nung hiningi niya ito, itinuno ng Panginoon ng iba pa. Kaya sa akin, no, let us just continue to serve the Lord. No? Na walang pasubali na paglingkuran natin ang Panginoon. At kagaya rin ni San Esteban, na sabi ni Brother June, martir. Tayong lahat din ay tuwing namamatay tayo sa pagtayo sa ating pananampalataya, tayo ay nagiging martir sa Panginoon. No? Pag hindi natin ikinahihiya ang boses ng Diyos, tayo ay namamatay bilang martir sa Kanya. Kasi lalo ngayon sa social media, ang hirap. No? Pag dyan nag-share ka ng mga salita ng Diyos at sabihin, ipokrito ka, no? Ikaw ay holier than thou. Pero hindi, no? Gusto natin tumayo sa katotohanan. At kagaya ng sabi natin kanina, Brother Jude, kapatid, ngayon ay Pasko pa. Kaya baka may kasamaan ka pa ng loob. Try to reach out to them, no? Baka may kapamilya ka na nakasamaan ng loob dahil lang sa pagkakaiba nyo sa opinion sa politika. Baka nagkaiba lang kayo ng pananaw sa ibang mga bagay. Nagkasakitan pa kayo, nagkasama kayo ng loob. Kapatid, Pasko pa po. Kung hindi man siya ang mauna to reach you out, try to reach them out. No? Baka may mga kapatid ka pa na katampuhan sa ngayon. No? Di ba? Let us try to be kind. Di ba? Let us try to be loving. Kagaya ng ating Panginoon na nagdala ng unang Pasko sa atin lahat. At gusto ko lang pagnilayan, Brother John, yung binasa nating salmo. No? Nung tinignan ko, na-struck ako kasi ito yung huling salita ng ating Panginoon sa krus. No? Na, Father, into your hands I commit my spirit. No? Ito yung huling-huling salita bago sa nalagutan ng hininga. At dito ipinapakita ng ating Panginoon na tayo man, maging panalangin natin ito araw-araw sa Panginoon. Up to our last breath, we commit everything to the Lord. At dito lang natin mapapatunayan na, Lord, mahina man ako, ito ang aking espiritu, ito ang aking buong pagkatao, inaalay ko ito, pabalik sa iyo. Kasi araw-araw naman talaga tayong nangihina. Araw-araw tayong magkakamali, matutumba, madadapa. Pero we try to stand up because the Lord is standing us up. No? Itinatayo tayo lagi ng Panginoon. Kaya, kapatid, tapos ko na ito. Magbaon ka ng maraming pangunawa, magbaon ka ng maraming pag-ibig. Lumabas ka lang ng bahay, madali ka nang mainis eh. Pero kung baon-baon mo ang Panginoon, the glow of Christmas, yan ang makikita sa iyo. No? Kaya huwag mong problemahin kung wala kang pera ngayong Pasko. Ang problemahin mo kung si Kristo ba ay nasa sa iyo. Amen, di ba? Yeah. Si Kristo ay dapat nasa sa iyo. At lahat ay sasaya ka. Tama si Sister Shea. Ang Panginoon, no, hindi mo man banggitin. Nakikita niya yung nilalaman ng puso mo. At alam na alam ni Lord kung paano niya tayo pasasayain. Alam mo yan, Brother June, no? Alam na alam mo kung paano ka pasasayain ni Lord. Yeah. Parang kami ni May noon. Ito yung one classic example lang po. Kasi padating sila Tita Fe dito. At ilang araw na kami naghahanap ni May ng alimango. Gusto pa lang mabili. Kasi Magdadala daw ang hirap. sila.
Oo, ang hirap maghanap. Alam niyo po, meron kami isang kaibigan, last minute, pinapuntahan sa kanya. Iniyak kami. Isang batyang alimango. Makapunta nga dyan. Di sa lang namin bibig. Pero di ba sabi nga, Lord, thank you. Di ba, ito yung mga sagot doon sa panalangin natin araw-araw sa Panginoon na, Lord, we're not trying to deal with the Lord, no, having a deal. Siguro nung una, na Lord, gagawin ko to, gawin mo ito para sa akin. Ngayon, hindi eh. Kaligayahan lang nating maglingkod sa Kanya. No? Hindi na natin hinihingi kung ano ang kapalit nito dahil pinalitan na agad ng Panginoon ng kaligayahan ang hinihingi ng puso mo. And that is more than enough. Yung nararamdaman nating kaligayahan araw-araw pag tayo ay naglilingkod at nananalangin sa ating Panginoon. Kaya kapatid, isang pinakamagandang regalo, sana nung kahapon, yung nakapagsimba ka. Kaya kapatid, kung hindi pa, bawi ka. Bawi ka. Marami pang panahon. May panahon pa mamaya, may panahon pa bukas. Mamaya gawin mo ulit ito, kapatid. Give love. Na? Give love. Amen. Yeah. Yung delight yourself in the Lord and He will give you your heart's desire. Psalm 37 pala po yun. Psalm 37. 37 mo? 36. Verse 4. No? 37. Psalm 37. Delight yourself in the Lord. Verse 4. No? What do you mean when you say delight yourself in the Lord? Diba? Ibig sabihin, yung sinasabi nga natin, ang kaligayahan mo ay Diyos. Diba? Finding joy in God. Diba? Not in this world. Yung sinasabi nga ni Cheryl, yung pagkambyo ng puso niya, nagkambyo papunta sa Diyos, from the world, no? Nagkambyo. Dati naka tutok sa mundo. Ngayon, from the world to God, no? From the world to the Lord. Yeah, from the world to the Lord, no? Turn your hearts from the world to the Lord. Yan po ang sikreto. Dahil tayo din po ay God delights in us. Kaya nga po si Lucifer ay naging si Satanas. Kaya nga mga anghel, ang 1/3 of the angels ay naging demonyo. Dahil nga nakita nila sa Panginoon na sobra ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Na ang number 1 sa puso ng Diyos ay tao. Isipin mo yan. Tapos tayo, hindi siya number 1 sa puso natin. Diba? Hello? Diba? Mahiya-hiya ka naman. Diba? Naisip ko lang, Brother June, ano kaya pala sila fallen? Kaya fallen angel. Oo, kaya fallen. Dapat kasi, sila fallen, tayo dapat fall in love, no? Oo nga eh. Fall in love tayo, oo. Oo nga eh. Kaya, yun na po ang ating gawin, no? Maibalik natin sa Diyos ang kanyang kabutihang loob. Kabutihang loob po ito, no? Kagandahang loob. God made the choice, no? Despite na, kung titingnan mo anong dahilan? Diba? Sino ba naman kami? Diba? Sabi na nga ng Bible, diba? What is a man that you should care for him? Diba? Bakit pa masyadong mahal na mahal tayo ng Diyos? Diba? Nakakaiyak yung Brother June eh. Nakakaiyak yung punto. Kasi kung ako ang Diyos, hindi ko mamahalin tong si Rico eh. Hindi ko mamahal sa sarili ko eh. Mamahalin to. Masyado tayo makasarili, di ba? Kaya, yun po ang itanim natin sa isip. Ito po sana, no? Sa Psalm chapter 8, no? Verse 4. Verse 4 na naman. What is man that you are mindful of him? Or son of man that you care for him? No? Psalm chapter 8 verse 4. Ulitin ko po, what is man that you are mindful of him? Or the son of man that you care for him? Bakit ba? Diba? Ano ang nakita sa atin, no? Ano ang nakita sa atin ng Diyos? Samantalang mas mataas sa creation, mas mataas ang uri ng mga anghel kaysa sa tao. Pero, kahit na mas mataas ang uri, no? Ng mga anghel sa tao, anak ng tao pa rin ang pinili ng Diyos para tawagin niyang anak. Diba?
tao pa rin ang napili niya. Wala siyang piniling anghel para sabihin, maging son of God. Hindi eh. Di ba? Kundi tayo. Kaya tayo, we will all become children of God. I am a son of God, di ba? If I will do the will of God, I am a son of God. Di ba? Ang mga anghel, ginagawa nila ang will of God. Pero hindi sila naging children of God. Anghel pa rin sila. Imagine that, brothers and sisters. Ganyan tayo ka-espesyal sa Diyos. Kung naintindihan nyo lang yun, no? Talagang grabe. Dadali ko lang, di ba? Oo, ko. Grabe. Kaya, isang realisasyon na pag natanggap mo ng may kababaan loob, parang kang nalulusaw nung natutunaw ka sa hiya na ako, anak ng Diyos, di ba? Pero pag nag-sink in sa'yo, dahil anak ka niya, sumusukli ka ng pagmamahal sa magulang mo. No? Yung ibinibigay mo ito ng may kalakip ng pagmamahal at respeto. No? With the highest respect dahil ako ay anak ng Diyos. Dahil ako ay anak ng Diyos, susuklian ko ng kabutihan, ng pagmamahal at respeto ang aking mga magulang. No? Natural ito. Natural itong iginaganti mo. Iyon ay kung anak ka. Kasi pag hindi ka naman anak, hindi ka sumusukli, di ba? Pag hindi ka anak, hindi ko naman tatayan di ba? Hindi ba sa ibang, baya mo, wala naman akong pakialam din, hindi ko naman tatayan Pero dahil you feel that you are God's loving daughter, God's loving son, sinusuklian mo yung tao na yun, yung Diyos na yun, dahil iyon ay ama mo rin. Natural para sa'yo na, gumanti. Lahat na nakikita mo ay maganda rin dapat sa iba dahil kapatid mo sila. Kaya di ba madalas may mga kapatid tayo na lalo yung wala sa pananampalataya na pagkaadami mong natatanggap na biyaya, ang biro nila lagi sa'yo, hindi lang naman ikaw ang anak ng Diyos. Hindi lang naman ikaw ang anak ng Diyos. Dahil sila rin dapat maramdaman nila na anak ka ng Panginoon. At ang pagpapala ay hindi lamang sa maraming material na bagay, kundi ang pagpapala ay maramdaman mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo araw-araw. Kaya kung nararamdaman mo ang pag-ibig niya, meron ka dapat iganti. Ibigay mo din yan para sa iba. Kaya kapatid, yung live stream lang na ito, i-share mo kasi in all your business, dapat magkaroon ka ng panahon lagi sa ating Panginoon. Kaya yung mga hindi makakatunghay ngayon ng live, i-share po natin ito sa ating mga group chat at pwede nyo pa itong panoorin pa mamaya. Pagka kayo ay tapos ng mamasko at umuwi na sa inyong mga bahay. Nice ko lang batiin si Paring Elmer. Pikayo. Kasama natin. Brother Elmer! Pero, si Brad Alvin, hindi ko nakikita. Wala. Wala pa. Si Sister Honeybee, tsaka si batiin mo Sister, si Hannah Chang. Kasama natin. Nana-chan, ohayo gozaimasu. Yan. Merry Christmas. Ay, Merry Christmas pala dyan sa Japan, no? Oo. Merry Christmas po pala sa inyo dyan sa Japan. Usukat na kido. Praise God. Mata ay masyone. Magpa-practice na ako, Brad, yun ng mga anak ko, yung mga konting Japanese ko dapat para Para pwede ka mag-preach doon. Naantay ko nga yan, brother dyan Kuya Rico dito Tsaka si Brother Edmond may sarili ng cellphone, no? Siguro na pamaskuhan ito ng ng cellphone ng anak niya. Sister Hazel. Hindi na pala kasi dati kay Sister LB lang yung cellphone na ginagamit niya. Nasira na kasi yung cellphone niya. Ngayon meron na ulit. Amen. May sarili na siya. Mayabang na siya ngayon. No? Praise God. Okay. Sister Shea, bago tayo mananangin. Wala yung duktungan ko lang yung sinabi ni Kuya Rico na talagang pag anak ka talaga na ng Diyos na masasabi mo sa tingin ko po talaga talagang kinakakalimutan mo na yung sarili mo, yung kaligayahan, yung sarili mong kaligayahan. Parang mas uunahin mo pa talaga yung alam mo yun, makapagpaligaya ka
hindi yung maligayahan ka. Yun yung ano, yun yung talagang medyo talagang Oo nga. nabigyan ko ng anong tawag dito, ng pagninilay. Dahil iyon na ang kaligayahan mo ngayon. Amen. Makitang maligaya. Opo. Bati ko din si Brother Tony Aglugub. Brother Tony Aglugub. Yun lang naman po, Brother John, at nadunok-tungan ko lang yung sinabi ni Kuya Rico. Yun po kasi yun yung naanuhan ko sa ano ko on my own na nararanasan ko po. Na parang hindi ko na iniinaan ko, iniindap din na paano ba ako maging maligaya sa darating na ano. Hindi. Mas masaya ka Paano ba na mas masaya ka na nagbibigay Opo. ngayon kasi ikaw yung Opo, yun na nga po, yun talaga, exactly, ganun po talaga yung nararamdaman ko na, paano makapagpaligaya ng kapwa. Yeah. Hindi man po natin yan sa mga, yung sinasabi nga ni Kuya Rico kanina na, ibibigay mo lang yung kaligayahan na, para maligayahan yung kadugo mo, yung anak mo, kamag-anak mo, or ano pa. Hindi, minsan nahanapin mo yung, may bibigay mo yung kaligayahan na yun kung paano ka, na hindi man kadugo, pero ganun pa rin yung, malalim pa rin yung pagtingin mo sa kapwa mo na paano siya maligayahan. Yun lang po, Kuya Brother Jun. At Kuya Rito. Okay. At mabayang gabi po, no? Meron tayong banalitang hapunan, no? Kung loloobin ni Lord, no? At kung loloobin din ni Lord, meron akong special guest, no? Ito, kasing edad natin ito, Brother Rico. Sino kaya yan? Hindi. Hindi si Brother Jess yan, ha? Hindi, bata ito, bata. Teenager. Sister Okay. Ardea, no? Sister Ardea. Anak ni Sister Bing. No? Makaka-relate tayo dyan. Kaya sabi ko siya, kasi edad natin ito. Di ba tayo, batang isip kasi tayo, di ba? O isip bata. Isip bata. Okay. At tayo po ay mananalangin na. Abangan nyo po yung special guest mamaya. It truly, that will be Lord's inspiration. Oo nga, di ba? Amen. Sa Diyos kasi, di ba? Kahit bata ka, pwede ka maglingkod sa Kanya. Oo. Di ba? Oo. May ngipin Mas at wala. magpagamit ka. May buhok at wala. No? Pwede tayo maglingkod kay Lord. Okay. Amen. At tayo po ay mananalangin na. No? Sabi nga po sa Psalm chapter 8 verse 4, "What is a man that you are mindful of him? Or the son of man that you should care for him?" Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tunay nga po, Lord, na ito ay isang misteryo, Panginoon, na hindi kayang unawain ng pag-iisip ng tao, maging pag-iisip ng anghel, Lord. Kaya nga nagrebelde si Lucifer at naging Satanas yan. Dahil di niya maintindihan kung bakit napaka-special ng tao sa iyo. At alam naman namin, Panginoon, na kami ay mga rebelde, kami mga makasalanan, Panginoon. Kami sumuway sa iyong utos. Pero patuloy mo pa kaming inibig. At lalong tinaas mo pa ang plano sa amin. At ang plano mo, Panginoon, ay kami ay maisama mo sa iyong pamilya. Matawag kami mga anak ng Diyos. Oh, hallelujah. Lord, yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng Pasko. Nagparito ka para ganapin itong plano mong ito. At hindi naging madali ang paraan mo para maging maikatotohanan ang plano mong ito, Lord. Dahil alam mo, Panginoon, na hindi namin kayang magpakabanal. Ang ginawa mo, Panginoon, ay nagkatawang tao ang iyong salita, ang iyong anak. Para sa magitan ng kanyang perfectong pagsunod sa iyo, Panginoon, ay siyang pakinabangan ng buong sangkatauhan, Lord. His perfect obedience to your will, even to the point of dying on the cross, Lord. Hindi siya umatras dahil sa pagmamahal niya sa Yes, amin. Lord. Dahil sa pagnanais niya, Lord, na kami maging mga anak ng Diyos.
At hindi Thank you, namin Lord. sasayangin ito, Panginoon. Pagsusumikapan namin, Lord, Yes, Jesus. balik namin sa Yes, Kanya Lord. itong dakilang sakripisyong ito. Yes, Lord. By going to confession, Lord, going to Mass, receiving Yes, Jesus. the Holy Eucharist, Lord, at by loving our fellow men, by praying unceasingly, Lord, Yes, Jesus. by Yes, doing Lord. your will, Lord. Kaya Lord, tulungan mo kami, be with us, para maganap lahat itong nais ng puso namin, Panginoon, paligaya ka namin, ngayon hanggang sa wakas ng panahon. Yes, Jesus. Itong aming samot panalangin, lahat po ito ay ginaganap namin sa matamis na pangalan ni Jesus, and cover us with your most precious blood, Lord, para Yes, hindi kami Jesus. atakihin ng demonyong kaaway at Yes, maganap Lord. ang plano mo sa araw na ito hanggang Yes, Lord. wakas ng panahon. Thank you, Lord, sa pagdinig mo ng panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Makamtan lang ang pag-ibig mo, no? Kaya yan po, no? Yan ang pagsumikapan po natin, no? Patuloy tayong pagharian ng Diyos. Okay. at, Yan ang desire ng puso, bro, na kalulugdan ng Panginoon, no? okay. Sige po, pagpapaalamanin ko lang itong mga kasama ko bago ko kayo pasalamatan. Tama kitang bumate, bro, Ah, at sige. meron ako listahan. Okay. Sister Xie, Yeah. Mm. Yun nga po, maraming salamat po, Lord. Nagkaroon na naman ako ng pagkakataon na at maipahayag ang nilalaman po ng puso ko na regalo nyo sa akin para mas makamtan din po at mabatid ng mga taong nakikinig na lagi po kayong buhay ang Diyos. Alam na alam po niya kung ano yung nilalaman ng bawat puso natin. Amen. Ito lang po. Thank you po. Kuya Rico, thank you. Brother John, maraming pong salamat. Yun nga po. Salamat po and God bless us. Thank you po. Bye-bye. okay. For the meantime lang ha. Ngayong umaga lang. Oh, Okay. bye-bye po. Thank you po. Merry Christmas. Okay. Merry Christmas, Kuya Rico. Kuya Rico, sige. Take over, Kuya Rico. Walang favoritism to, bro, ah. Nakikuya na rin. Kuya, Si mauna ka na. May Salvador Arellano. Hello kay Sis Maricar at siyempre Brother Oliver, no? Praise God. Mami Julie Baon Padua, Yes. Sis Jel Cruz at siyempre kasama nito si Ginoong Cruz, no? Of course. Hello Sister Bing Martinez Dadap, Tita Pe Batak Makatula. Batiin din natin si Brother Armand Dadap. Hello, saka siyempre kasama ni Tita Pe si Uncle Angelo Makatula. Nandiyan sila sa farm. Hello po kay Maria Fran Santa Maria. Uy, si Bro John Earl Cabrera. Hello, bro. Yeah, hello, John. Yeah. Merry Christmas sa inyo dyan. Sister Lani Castillon. Sister Mary Nanet Cuarto. Sister Rosana Hayashi. Hello po sa inyo. Sister Cora Gamotin. Sister Ansis Tagal Britannico. Sister Gay Reyes. Sis Frankilis Clay. Sister Unesi Ramos Ondoy. Kamatu. Sis Annalyn Umadhay. Nais ko batiin si Ardea Aifa tsaka si Ria, no, sa pamilya ni Sister Bing. Hello po. At ang mami at daddy ni Sister Bing na talagang laging nakatunghay at saka pati prayer meeting di sila nag-absent, no. Amen. Amen. Sister Gloria Rosalada to, siyempre kay Brother Ramir, ingat sa biyahe, bro. Yeah. Sister Honeybee Reyes, Sister Sember Aner. Brother Sister Sally Danico Yuhunyo. Oh, hello, Danico. No, hello. Sister Miraflor de la Cruz. Ay, siyempre kuya ko, dito, oh. Dito. Si Brother Brother Resti, Resti. kasi Piro Brother Aureliano, Resti. oh. Oh. So, sumama nito ulit, eh. Oo nga, eh. Sister Lolit Esguerra, Sister Baby Garcia, Sister Liberty Kagiwa. Cielo at saka si Rene, Brother Rene. Oh, hello. Kay Ginoong J. Cruz. Sister Cherry Cruz, babatiin ko pa ba si Brother Jess? Wag na, no? Sister Cherry na lang. Sister Cherry Cruz. Birthday kahapon nung kaaway mo, ah. Sabi kasi ni Lord, ano daw eh, di ba, yung magpatawad ng mga kaaway. Mahalin ng kaaway. Kaya mahal na mahal mo si Brother Jess. Batiin ko na din. Happy birthday.
Brother Jess. Ito, si Brother Edmond Lucena, may solo na ulit, na meron na siyang phone. Hello, Brother Edmond, sa inyo si Sister LB. At saka yung isang santa natin sa sa Japan, si Saint Rosana Hayase, of course si Saint Su Lianyo, no? Oh, hello po sa inyo. Brother Julie Rombines, hello. Sister Jerilyn Fournier Gallardo, Sister Teresa Bando, Sister Tess, hello. Sister Encarnacion Tolentino, Brother William Ting. Sister Si Kuya Honeybee. Lito, andito. Honeybee Reyes. Kuya Lito, Gifo, de los Reyes, hello. Ali Santos, Hana Ted Chang. Goboy. Hana Chang ng Gifo. Hello po. Brother Arnel Alejandro. Sister Shell DC. Sister Leticia Tariela Villaluz. Brother Elmer Pecayo. Joe Alejandro. Sino to, bro? Junior Nad Tito. Hello po, bro. Yes, Brother Danico. Danico. Okay. Si pala to. Hello, Brother Danico. Tan Esguera. Brother Tan ba ito? Yeah. Okay, Sister Rosemary Pecayo. Anak yan ni Sister Lolit. Hello po. Si Sister Opel Oclarina Espanyol. Sister Sandy. Ay, Candice Palileo, tsaka Brother Danny Palileo na rin. Hello, Sister Sonia Aya Rosalada. Brother Jonathan Villanueva. Hello, Sister Julie Satparam. Sister Jocelyn Raquel. CJ Villason. Sister Eden Bravo. Sister Gloria Alvarez. Sister Annabel Perez Giron. Ang dami Brother Antonio Aglubub. Brother Tony. Sis Karen Easy. Sa ano sila ngayon, di ba? Sa ano sila ngayon, di ba? Sa Canada. Hello Nag-migrate po. na sila doon. Lamig dyan. Sister Alicia Anyosa. Ang asawa Sister niya, Ellen. Sister Ana Aglugob. Asawa niya. Hello po. Sister Sister Ana. Sister Ellen Cerojales Padayaw. Sister Rose Valenzuela. Ito, Japanese character. Sino ito? Hello Yan po nga, sa si Sister Hana Chang. hello. Best friend ni Jackie Kanaya. Yeah. Sister Jackie. Sister Jackie. Hello, Sister Jackie. Ating singer. Sister Angeline Ursulo Villanueva. Sister Connie Herrera. Yes. Sister Suliano. Sister Candice Moreno Palileo. Wala na sa akin. Baka meron pa sa dyan, bro, Jod. Wala na. Yun Sister Miraflor de la Cruz. Ito, nakita ko dito sa kabila. Ganon din ang mga lumabas sa akin. No? At Liberty Kagiwa. Ito, hindi ko nabati. Sister Tin Clemente, no? Bumabati ng Yun, hello Christmas po. to all. At pagdasal daw natin yung kamag-anak ba niya na nasunugan nung madaling araw kahapon ba? At ipagdasal po natin yung mga kasama natin sa Sino Ako na nagkakaroon ng tawag sa Panginoon na magkaroon ng bokasyon, no? Yeah, Sama po natin sila sa ating panalangin. yeah. Dahil hindi na alam naman natin yung journey para sa bokasyon na yun. Mahirap pero fulfilling yan, no? Yan ang pinakamasayang buhay, no? Maialay mo ang buong buhay mo sa Diyos. Malayo naman si May. Ako rin kung papipiliin, talagang Yan kung pwedeng magpare. Yan ang ano, no? Yan yung hindi na ibigay sa ating biyaya, no? Kaya isama natin sila sa panalangin, yung mga may bokasyon. No? Kaya gustuhin mo man ngayon, too late na hero ka na. Sila, meron pang pag-asa. No? Meron pa sila. Okay, so kami po ay magpapaalam ni Brother Rico ng pansamantala sa umaga ito. Brother Colix. Hello po, at kami po ay pasamantalang papaalam at Merry Christmas po sa inyo dyan, si Sir Beth at Brother Vince, no? Sa inyo dyan sa Tagaytay. Sa inyo po lahat, maraming salamat po sa pagsama at mamaya po, banalita nga po na special guest kaya tungayan po natin lahat ito. No? Paalam! Merry Christmas po ulit. Yes, at po ang lingkod, Brother June Cabrera. Sa ngalan na po ng buong sambahay ng Sino Ako Catholic Charismatic Community, nagpapasalamat po sa inyo. Thank you for joining us this morning. Thank you for praying for one another. No? Thank you for loving one another. Yan po ang tatak ng isang tunay na anak ng Diyos. Kaya magmahal po tayo, maging hindi kaibig-ibig, mahalin po natin. God bless everyone. Merry Christmas! Merry Christmas!